Matapos mapahira ng katas ng dahon si Dante, ay nagsimula na silang maglakad papunta sa direksyong pinuntahan noong mga rebelde. Makalipas ang wala pang kalahating oras, ay may naririnig na silang mga nagtatawanan at nagkakasiyahan. Umiba na sila ng daan ni Mang Ignacio at naghanap ng mapagkukublian. Pagapang na silang lumapit, maganda ang pwesto nilang iyon dahil nasa gitna sila ng dalawang magkatabing bato. Naroon sila sa ilalim na bahagi ng gitna, tapos may mga talahib din ang ibabaw ng batong iyon. Kaya imposible talaga silang mapansin doon. Nagtiyaga silang mag-abang sa mga mangyayari. Nagsimula na ang kasiyahan ng mga kalalakihan. Ang iba ay kumakain, may mga nagiinuman na rin. Ang iba naman ay naroon nagtutulong-tulong sa paghawak sa mga kababaihan na kanilang hinahalay. Bumulong naman si Dante na tulungan nila ang mga kababaihang iyon. Sinabi naman ni Mang Ignacio na wala silang mailalaban sa mga iyon. Kahit pa siguro may baril sila, ay hindi rin tatalab sa mga lalaking iyon. Nagtanong naman si Dante kung bakit pa sila naroon nanonood. Sabi naman ni Mang Ignacio na kapag sapat na ang makikita nila ay aalis na rin sila agad. Matapos halayin ng mga rebelde ang mga bihag, ay isa-isa na silang nagsiangil. Dahil sa pare-parehong walang damit, kaya kitang-kita ang biglaang pagkapal ng balahibo sa katawan, hanggang sa naging mabangis na ang mga itsura at sinagpang na ang mga kababaihang bihag nila. Doon na natulala si Dante at nanigas ang katawan. Hindi na siya makagalaw sa takot, lalo na noong makita niya iyong lalaking dapat ay hahablutin niya sana, na naging malahalimaw na lumaki at naging mabangis ang mukha. Naisip niyang tama pala talaga si Mang Ignacio. Kahit pa may punyal siya, ay baka hindi siya makasugat roon. Para talaga siyang kuting na umatake sa isang mabangis na tigre. Hinila na siya ni Mang Ignacio papalayo. Tulala si Dante at nagpaubaya na lang sa paghila sa kanya ng matanda, dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita at hindi maalis-alis sa sistema niya ang sobra-sobrang takot sa nasaksihan. Iyon pa lang kasi ang unang pagkakataon na makakita siya ng totoong aswang at malapitan pa. Noong makalayo na sila, ay naglakad na rin naman siya ng kusa pero hindi siya umiimik. Doon niya napagtantong kulang na kulang talaga siya sa kakayahan para mabigyan ng hustisya ang kanyang pamilya, pati na ang mga naging biktima ng mga rebelde sa kagubatang iyon. Matapos makapagpahinga saglit sa kuweba, ay bumaba na sila ni Mang Ignacio sa bayan. Inihatid pa siya ng matanda hanggang sa harapan ng bahay ng kanyang tiya Josie, tapos umalis na lang din iyon bigla. Tulala pa rin na pumasok sa bahay si Dante. Doon na siya dumaan sa may kusina. Alam niya naman kasi kung papaano dudukutin ang trangka roon. Hindi rin kasi iyon nakadobulak hanggat hindi pa siya nakakauwi. Noong makapasok, ay nakita pa siya ng kanyang tiyahin. Sinabi noon sa kanya na kumain na lang at matutulog na ito. Tumango lang si Dante at naupo sa pagkainan. Wala siyang ganang kumain. Pinoproseso lang ng kanyang utak lahat ng kanyang nasaksihan. Halos hindi siya makapaniwala, pero alam niyang totoo lahat ng iyon dahil nakita niya nga ng harap-harapan at malapitan pa. Iniligpit niya na lang ang mga tinakpang ulam sa lamesa, naghugas ng plato, tapos pumasok na siya sa kanyang silid. Naalala niya ang kanyang buong pamilya. Nagsimula na naman siyang umiyak at tinatanong sa sarili kung papaano niya mabibigyan ng hustisya ang nangyari sa kanyang pamilya,
kung ganoong uri ng tao naman pala ang kailangan niyang kalabanin. Mukhang malabo pa sa tubig ng baha ang pag-asa niyang makapantay sa kakayahan ng mga iyon. Lalo at aswang din pala ang lahat ng miyembro ng rebeldeng kanyang nakita. Ilang linggo siyang nagpatuloy sa kanyang buhay at hindi nagpupunta sa bahay ni Mang Ignacio. Hindi niya alam kung may maitutulong pa sa kanya ang matanda. Pangkaraniwang manggagawa lang iyon ng sundang at iba pang mga kagamitang gawa sa bakal. Ilang taon pa ang lumipas. Nasa mahigit 20 taong gulang na si Dante. Nasa high school na siya noon. Pero kahit nag-aaral siya, wala naman doon ang atensyon niya. Hindi pa rin nawawala sa puso niya ang pagnanais na maipaghiganti ang pamilya. Hanggang sa naisip niya na ano kaya kung magpunta siya kung saan man nakatira iyong nakatatandang kapatid ni Mang Ignacio na si Mang Ismael. Kahit papaano ay may naipon na rin naman siyang pera dahil lahat ng kinikita niya sa pagtatrabaho sa paaralan ay naiipon niya naman. Minsan ay umaakyat din siya sa bundok nila para manguha ng mga tanim nila doon at ibinibenta niya sa bayan. Isang araw ay nagtungo siya sa bahay ni Mang Ignacio. "Oh, Dante, tagal mong hindi dumalaw ah. Siguro naman nakapag-isip-isip ka na ng tama, no? Ipasa Diyos mo na lang ang lahat. Hindi man natin makamit ang hustisya sa pamamagitan ng batas. Wala namang nakakaligtas sa hustisya ng Panginoong Diyos." Napangiti naman si Dante. "Manong, hindi pa rin talaga kayo nagbabago. Dapat nagpari kayo eh. Puro pagpapatawad ang payo nyo sa akin. Kung hindi man maibigay ng batas natin ang hustisya para sa pamilya ko, edi ako na ang gagawa noon. Pero huwag kayong mag-alala, mas malinaw na ang pag-iisip ko ngayon. Hindi ko na uulitin ang kapangahasang ginawa ko dati na basta na lang sumugod nang hindi inaalam kung ano ang mga kakayahan ng mga makakaharap ko." Napangiti naman ang matanda, sabay sabing, "Akala ko nagbago na ang isip mo eh. Hindi pa rin pala. Anong balak mo ngayon?" Makikiusap po sana ako sa iyo." "Tungkol naman saan?" "Nadalhin niyo po ako sa lugar ng Kuya Ismael mo. Gusto kong maging apprentice niya. Kahit pag-aano katagal, ay handa ako magsilbi bilang alalay niya. Basta't ituro niya lang sa akin lahat ng alam niya." Nakangiti na iiling-iling lang si Mang Ignacio. "Nako Dante, napakalayo ng lugar ni Kuya Ismael. 2 taon na nga ang huling kita namin." "Ha? Saan po ba siya nakatira?" "Sa Sorsogon pa." "Hala, malayo po pala talaga. Hindi niyo po ba siya dadalawin?" "Plano ko ngang dumalaw sa kanya sa Disyembre, kaya heto, paspasan ako sa paggawa ng mga order para makapag-ipon ng pampamasahe." "Ang tagal pa noon, Mang Ignacio ah. Pebrero pa lang naman ngayon eh." "Oo, kasi madalas naman wala si Kuya Ismael sa bahay niya sa mga ganitong buwan. Nobyembre hanggang Disyembre lang siya naroon. Kaya Disyembre talaga ang tamang pagpunta." "Sakto po pala. Pwede akong makasama. Gagraduate na po ako ng high school nitong Marso. Pwede na akong magsimulang mag-apprentice sa kuya niyo kung papayag siya." Sabi naman ng matanda, "Siguro kung ako sa iyo, dahil sa matagal pa naman ang pagpunta ko roon, simulan mo na ang pag-iinsayo ng pakikipaglaban. Dati kasi ay inalok ako ni kuya na turuan dahil bihasa ako sa pakikipaglaban. Kaya nga ako naging panday ng itak, di ba?" "Talaga po? Marunong kayo makipaglaban? Baka po pwede niyo akong turuan." Saglit na tumahimik ang matanda habang nakatingin kay Dante. "Sige, pumunta ka rito tuwing Sabado ng madaling araw. Pupunta tayo sa bukid ko. Hindi iyon sobrang layo dito. Doon tayo mag-iinsayo para walang mga makakakita at mangiistorbo. Sagot mo ang pagkain natin ha." "Anong pagkain naman po ang gusto nyo?" Di bigas, tsaka sardinas. Pwede naman tayo magluto roon. Meron akong kubo roon at mga gulay na tanim sa paligid. Kaya magluluto tayo ng ulam na gulay doon.
Sahugan natin ang sardinas. Tsaka, dalhin mo ang itak na ipinagawa mo sa akin ha. Yun ang gagamitin mo sa pag-iensayo. Ha? Sigurado po kayo? Baka masugatan ko po kayo noon. Nag-aalalang tanong pa ni Dante. Iyon ay kung matatamaan mo ako. Tila nagkaroon ng pagtataka si Dante sa sinabi ng matanda. Kung meron bang kakaibang talento ang matanda na hindi niya pa alam. At mukhang malalaman niya sa paparating na Sabado. Matapos mag-usap at magplano ay nagpaalam na si Dante na uuwi na. Sabi naman ng matanda na simulan na agad sa kinabukasan ang pagja-jogging sa umaga pati na sa hapon. Kung ayaw nitong isuka ang sariling baga sa sobrang hingal kapag nag-insayo na sila. Natawa naman si Dante dahil sa tingin niya ay nagbibiro lang ang matanda. Bago umuwi ay dumaan muna siya sa isang tindahan ng ukay-ukay at second hand na mga gamit. Bumili siya ng sapatos na kagaya ng ginagamit ng mga sundalo, pero purong itim lang iyon. Gamit na pero hindi pa naman sobrang pudpud, puno iyon ng alikabok at puti, kaya napakamura ng presyo noon. Tinawaran ni Dante ng 100 na lang. At walang pagdadalawang isip ang matandang ginang na tindera. Kalat na lang daw iyon sa tindahan niya at mukhang wala nang magkaka-interes pa na bilhin. Bumili na rin si Dante ng bag na matibay-tibay na magagamit sa pag-akyat nila sa bundok. Paglalagyan niya kasi iyon ng baon nilang 2 kilong bigas at sardinas, gaya ng bilin sa kanya ng matanda. Kinagabihan, pasado 8:00 ay nakahiga na si Dante. Maaga naman kasi silang naghahapunan. Kaya bago pa mag-8:00 ay tapos na rin siya sa kanyang mga gawain sa bahay ng tiyahin. Siya ang namamalansya ng mga uniform ng mga estudyanteng pinsan. Tapos magluluto, maghuhugas at maglilinis ng buong bahay. Iyon ang araw-araw niyang gawain roon. Kinabukasan, pasado 4:00 pa lang ng madaling araw, ay umalis na siya ng bahay para mag-jogging gamit ang nabiling sapatos. Mabigat iyon at may bakal sa loob dahil iyon ang tinatawag na safety shoes na kahit mabagsakan ng mabigat ang paa o kahit masagasaan ng kotse ay hindi madudurog ang mga daliri dahil sa bakal sa loob. Noong makauwi ng mag-6, ramdam ni Dante ang malalaking paltos sa kanyang mga paa, kaya iika-ika siyang pumasok sa paaralan. Mabilis lumipas ang mga araw at sumapit na ang araw ng Sabado. Gabi pa lang ng Biyernes ay nagpaalam na siya sa kanyang tiyahin na mawawala siya sa maghapon sa kinabukasan o baka magpalipas pa siya ng gabi dahil pupunta siya sa bundok ng kaibigang matanda. Sinabi niyang manghihingi rin siya ng gulay doon na maiuuwi. Wala namang problema iyon sa kanyang tiya Josie dahil naroon naman ang mga anak nito na gagawa ng mga tungkulin ni Dante kapag wala siya. Pagkarating niya sa pintuan ng bahay ng matanda ay nakita niyang nakasapatos din ito at may bag sa likuran. Ano? Ready ka na? Tanong pa ng matandang si Mang Ignacio. Opo. Di tara na. Nagsimula na nga silang maglakad. Napapabilib si Dante dahil napakabilis maglakad ng matanda at hindi makikitang napapagod. Lumipas na ang 3 oras, hindi pa rin sila nakakarating. Manong, sabi mo malapit ang bukid mo. Sumikat na ang araw, naglalakad pa rin tayo. Nakangiti naman na sumagot ang matanda. Oo, tama ka, malapit nga lang. Wala pa nga sigurong 1 oras sa katamtamang bilis ng paglalakad kung sa normal na daan tayo dumaan. Kaso nag-iba tayo ng daan, parang inikot natin para mas maging malayo. Exercise na rin. Iiling-iling na lang si Dante dahil nagsisimula na siyang mapagod at ramdam niya na ang paghapdi ng mga paltos sa kanyang paa. Oh, anong nangyayari sa iyo? Bakit ka iika-ika?
Kasi po, 1 linggo na ako nagja-jogging gamit ang safety shoes na ito. Kaya puro napaltos ang paa ko. Ah, ganun ba? Hayaan mo. Kapag natuyo naman yung paltos ay magiging kalyo na at hindi ka natatabla ng paltos. Hindi na masakit. Pagkarating sa bukid ng matanda ay sinabi nitong, bago natin simulan ang pag-iensayo, ay simulan muna nating ayusin ang kubong ito. Tara, mamutol muna tayo ng mga kahoy sa unahan. Palitan muna natin ang bubungan sa kusina para pwede tayong magpalipas ng gabi kapag maayos na ang bubungan. Sa maghapong iyon ay pag-aayos lang ng bubungan ng kubo ang kanilang ginagawa. Wala naman iyong problema kay Dante dahil naisip niyang pinakabayad niya na rin iyon sa matanda sa pagtuturo nito sa kanya sa pakikipaglaban. Noong mga sumunod na punta nila ay sinimulan na siyang turuan ni Mang Ignacio ng pakikipaglaban. Ano bata? Makikipagyakapan ka na lang ba sa lupa o iidlip ka pa dyan? Wika pa ni Mang Ignacio kay Dante habang nakapasubsob ang mukha niya sa matigas na puti. Bakit ba kasi napakadaya mo, Manong? Ang dami mong surpresang patid eh. Tumatawa naman na sumagot ang matanda. Ano sa tingin mo ang gagawin sa iyo ng mga makakaharap mong kalaban? Lalo na kung iyong mga rebelding aswang. Sasabihin ba nila sa iyo kung anong moves ang gagawin nila para mailagan mo? Tandaan mo, kahit pa magawa mo akong matalo sa sparring, ay hindi pa rin kasiguraduhan na pantay na kayo ng kakayahan ng mga aswang. May angkin silang kakaibang liksi at kayang tumalo ng mataas. O yung iba ay kaya ring lumipad. Kaya pag-aralan mo rin ang counter-attack at defense sa mga ganoong pag-atake. Kaya ngayon pa lang ay masterin mo na ang pagbabasa ng moves ko. Kailangan palagi kang handa sa lahat ng ataking gagawin ko. Dahan-dahan ang tumayo si Dante. Teka lang ho, masakit ang balakang ko eh. May balik na yata. Ay Dante, ang bata-bata mo pa para dumaing ng dumaing sa balakang. Ako nga noong kabataan ko. Ay ilang beses akong naibalibag ng mga nakakalaban ko na doble at triple pa ang laki sa akin. Siyempre masakit at minsan mahirap huminga kapag bumabagsak ang likod ko sa lupa. Pero hindi ko na iniisip yun dahil siguradong mas malakas ang mga kasunod na sipa sa sikmura ko at sa mukha kapag hindi ako nakatayo agad. Kapag na-master mo na ang hand-to-hand combat, ay lumipat naman tayo sa paggamit ng 2 yantok. Tapos sibat bago ang itak. Kapag nasa kabundukan ka, ay yantok ang pinakamadaling mahanap na sandata. Mas maigi na iyon kaysa walang ibang armas. Oh, game na! Lapit na dito! Wika pa ni Mang Ignacio. Iika-ika naman na lumapit si Dante at muling naghanda sa mga pag-atake sa kanya ng matanda. Mabilis lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Walang mintis sa pagjajaging si Dante tuwing umaga at hapon. Kahit pa maulan ay magjajaging pa rin siya. Nakabili naman siya sa ukay-ukay ng jacket na hindi nababasa ng ulan at may pamandong din sa ulo. Kaya tuloy pa rin ang kanyang pagjajaging hanggang sa nakondisyon na talaga ng todo ang kanyang katawan ni hindi na siya nakakaramdam ng hingal sa 2 oras na dire-diretsong pagtakbo. Nagsimula na rin ang pagkapal ng kanyang dibdib, gawa ng araw-araw na pagpupush up at mga sit-ups. Sumapit ang buwan ng Nobyembre. Isang hapon ay dumalaw si Dante sa bahay ng matanda. Wala na rin naman siyang pasok noon dahil nakapagtapos na siya ng high school at wala nang balak pang mag-aral ng kolehiyo. Oh, bata, anong sa atin? Bungad pa ni Mang Ignacio noong makita si Dante. Ay, kung ano po siguro ang sayo, iyon na lang din sa akin. Sira ulo, tinatanong ko kung anong pakay mo. Tatawa-tawang wika pa ni Dante. Ay, kailan tayo aalis, Manong? Bakit? Nagpaalam ka na ba sa tiya Josie mo? Opo, sinabi ko sa kanya na kailangan kong magliwaliw sa ibang lugar
para naman mabago ang kapaligiran ko. Patuloy lang akong lulunurin ng puot hanggat narito ako. At hindi ko makakalimutan ang nangyari sa pamilya ko kung narito lang din ako palagi. Naniwala naman siya. Siguro po, kasi pumayag naman eh. Binigyan pa nga ako ng pang-pocket money. Di ayos ka na pala. Sa makalawa, aalis na tayo. Tatapusin ko na lang ang huling batch ng order sa akin ng mga itak para wala akong pending bago umalis. Hindi na rin nga muna ako tumatanggap ng mga bagong order dahil aalis tayo. Sige po, uuwi na ako. Anong sige po ka dyan? Pumasok ka rito at magsaing. May inihaw na ako na tulingan dyan, pang ulam natin sa hapunan. Ikaw na magsaing para matapos ko muna itong ginagawa ko. Tapos kakain na tayo. Sagot pa ni Mang Ignacio, kaya tumuloy na si Dante sa loob ng bahay ng matanda upang magsaing. Sumapit ang araw ng kanilang pag-alis. Maaga pa lang ay umalis na sila sa lalawigan upang puntahan ang isang albularyo na kapatid ni Mang Ignacio na naroon nakatira sa lalawigan ng Sorsogon. Nasa pasado 4:00 ang oras noong dumating sila sa kanto kung saan naroon ang daan papaakyat sa bundok na tinitirhan ng kapatid ni Mang Ignacio na si Mang Ismael. Manong, malayo pa ba? Oo, baka mahigit 1 oras pa na lakaran. Kaya bilisan natin sa paglalakad. Mahirap na maabutan tayo ng pagdilim sa daan. Teka Manong, bakit dito pa tumira si Mang Ismael? Pwede naman sigurong sa medyo malapit ng sa bayan, di ba? O di kaya sa mga pamayanan na matao. Ang totoo niyan, Dante, hindi sa lugar na ito nakatira si Kuya. Bagong lipat lang din siya dito noong nakaraan kong pasyal. Nagkandaligaw-ligaw pa nga ako eh. Kasi akala ko wala nang titira sa bahaging iyon ng bundok. Masyado na kasing malayo. Kaya raw siya lumipat dito kasi halos naubos niya na rin naman ang mga nambibiktimang aswang doon sa isang bayan na malapit sa Matnog. Sakop pa rin iyon ng Bicol. Noong pagkatapos niya roon, ay naghanap siya ng bayan na talamak ang mga pambibiktima ng mga aswang at pagkawala ng mga bata. Parang kidnap daw ang dating eh, pero wala namang tumatawag para manghingi ng ransom. At kahit kailan ay hindi na nakita pa ang mga nawawalang kadalagahan pati mga bata. Kaya raw nabuo ang ideya ni Kuya Ismael na mukhang aswang ang may gawa, kaya siya narito ngayon. Tsaka yung tinitirhan niyang bahagi ng bundok ay isa rin namang pamayanan. Kaya doon niya napiling manuluyan at nagpagawa ng isang maliit na kubo. Ah, ganun po pala. Kaya pala napakalayo eh. Sagot pa ni Dante habang patuloy sila sa paglalakad. Makalipas ang mahigit 1 oras ay nadaanan na nila ang isang pamayanan. Nakiraan lang sila roon at nagpatuloy pa sa paglalakad. Pinagtitinginan naman sila ng mga tao roon dahil bago ang mukha nila sa lugar. Manong, akala ko ba dito siya nakatira sa isang pamayanan? Oo nga, pero hindi talaga dikit na dikit dito. Naroon pa ang kubo niya sa may unahan. Ah, okay. Sana malapit na no, kasi madilim na oh. Kaunti na lang, wala na talaga tayong maaaninag sa daan. Oo, huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Bago nga tuluyang maging zero visibility ang kanilang dinadaanan, ay nakita na nila sa unahan ang isang kubo. Pero bigla naman silang napahinto dahil may isang babaeng nakatalikod ang sisilip-silip mula sa isang puno at nakatanaw sa kubo. Hindi alam ng dalawa kung didiretso ba sila. Para kasing may kakaiba sa babae. Mukha iyong mangkukulam at maaari ring pagkamalan na may sira sa pag-iisip dahil sa estilo ng paggalaw. Manong, tara na, tumuloy na tayo. Baka baliw lang yan. Nagugutom na ako eh. At gusto ko na rin magpahinga. Ilang araw ko nang suot ang damit at pantalong ito. Gusto ko nang maligo. Wika pa ni Dante, sabay hakbang papalapit sa bahay ni Mang Ismael. Nang biglang napalingon sa kanila ang babaeng nakasilip mula sa isang puno. Pagkalingon nga noon ay biglang nangalisag ang mga buhok. Nagsitayuan iyon na parang may sariling buhay.
Galit na umangil ang babae sa kanila. Unang tingin pa lang ay alam na nila agad na isa iyong aswang. Dahil maliban sa asal ay nagliliwanag din ng pula ang mga mata. Biglang napaatras si Dante. "Lintik kang bata ka! Sabing obserbahan muna natin eh! Sugod ka ng sugod!" Wika pa ni Mang Ignacio na nagpapalinga-linga sa paligid habang naghahanap ng pwedeng gawing armas. Mabilis sumugod kay Dante ang aswang. Tumalon iyon ng mataas, kaya noong bumagsak kay Dante ay natumba siya at nakumbabawan. Kahit pagod at nanghihina dahil sa mahabang biyahe, ay naisip pa rin ni Dante na gamitin ang mga pinag-aralan nila ni Mang Ignacio. Bawat kalmot ng aswang ay naiilagan niya. Hinahawi niya rin iyon mula sa ilalim ng braso ng aswang para lahat ng kalmot ay lampas at hindi tatama sa kanyang mukha. Noong makakuha ng pagkakataon, ay isang malakas na suntok ang ibinigay niya sa aswang. Pero imbis na masaktan ay inangilan lang siya nito. Pakiramdam ni Dante ay para siyang sumuntok sa isang bato dahil sa tigas ng mukha noon. Noong muling kumalmot ay inulit-ulit ni Dante ang istilong paghawi ng braso para hindi siya mapuruhan. Ginamitan na rin iyon ni Dante ng grappling para magpalit sila ng pwesto. Naitumba niya nga iyon pero masyado iyong malakas kaya hindi niya rin napigilan na kumawala sa kanyang mga hawak. Idagdag pa na hindi naman talaga 100% ang kanyang lakas sa mga oras na iyon. Noong muling bumuelo ang aswang para talunan si Dante, ay isang malakas na paghampas ng kahoy ang tumama doon sa aswang. Tumilapon iyon paatras. Mabilis namang inalalayan ni Mang Ignacio si Dante na makatayo at iniatras. Noong muling makatayo ang aswang, ay bumuelo ng takbo, sabay talon patungo sa direksyon nila Mang Ignacio. Pero isang guhit ng kidlat mula sa kalangitan ang tumama roon, kaya hindi iyon nakarating kina Dante. Pagkabagsak sa lupa ay nagliyab, natupok hanggang sa naging abo. Noong mapalingon sila sa may likuran ay naroon na nakatayo ang kuya ni Mang Ignacio na si Mang Ismael. "Nasi naman! Bakit masyado na kayong gabi nagpunta? Kung hindi pala ako nakauwi agad, baka naging hapunan na kayo ng aswang na iyon." "Kuya, bakit ba kasi wala ka pa sa bahay mo ng ganitong oras? Oras na ito ng paghahapunan." "Anong tingin mo sa akin? Dalagita na kailangan nasa loob ng bahay bago pa lumubog ang araw." "Saan ka nga galing, kuya?" Ulit na tanong pa ni Mang Ignacio. "Nagpunta ako sa bahay ng isang buntis na manganganak." "Ha? Pati pagpapaanak, pinasok mo na rin?" "Sira ulo ka nasi. Hindi ako nagpaanak noon. Pero oo, kapag wala talagang iba, ay ako na ang nagpapaanak sa mga taga rito. Pero doon sa pinuntahan ko, ay hindi naman ako ang nagpaanak. May volunteer nurse dito. Anak ng isang mayaman na gustong makatulong sa mga mahihirap. Kaya pumupunta iyan dito para magpaanak, mamigay ng kaunting bitamina para sa mga bata, at nagsasagawa rin ng maliliit na operasyon para sa mga nangangailangan. Nagpunta lang ako roon kasi mukhang may umaaligid na aswang, kaya nahihirapang makapanganak ang buntis. Tapos noong makapanganak na, ay umalis na rin ako. Bigla na rin naman kasing nawala ang presensya ng aswang na nararamdaman ko roon. Narito na pala." "Kuya, ano namang pangalan ng chicks na sinasabi mo? Siguro, binubola-bola mo yun oh." "Sira ka talaga. Masyadong bata yun para sa akin. 23 anyos lang. Tia ang pangalan." "Wow, pangalan pa lang sosyal na." Habang nag-uusap ang mga kapatid na parang mga binatilyo lang, ay tahimik lang din si Dante sa gilid hanggang sa hindi na siya makatiis dahil nagugutom na talaga siya. Wika pa ni Dante para putulin ang pagkukulitan ng magkapatid. Sabi naman ni Mang Ismael, "May plema ka, iho.
Idura mo yan! Hindi yan nilulunok! Baka bumara pa yan sa baga mo! Hindi naman sumagot si Dante at kakamot-kamot na lang ng kanyang ulo. Kuya, si Dante nga pala, ang nag-iisa kong kaibigan doon sa atin. Isinama ko na dahil gusto daw matuto ng mga nalalaman mo. Paliwanag pa ni Mang Ignacio. Sumagot naman ang nakangiti ang kuya nito na si Mang Ismael. Aling nalalaman? Ang pagpapaanak sa mga magagandang dilag na buntis. Ay sus kuya, mamaya na natin pag-usapan yung kakulitan mo. Nagugutom na kami. 11:00 lang kami huling kumain kanina. Sa loob na tayo magkwentuhan. At nang maikwento din sa'yo ni Dante, ang masalimuot na kasaysayan ng buhay niya. Anong ulam mo dyan kuya? Isda! Wow, sosyal ah. Nasa bundok pero may isda. Oo naman. Nakalata nga lang. Sus, sardinas din pala. Uy ka pa ni Mang Dante. Nagsipasok na nga sila sa loob ng bahay ni Mang Ismael para makapagpahinga at makakain na rin. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 4. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.